Okay, so ngayon, itutuloy natin yung ating pag-aaral, Matthew chapter 14. Tapusin na po natin ang section na ito mula verse 22 hanggang 33. Kadugtong na po ito nung pagpapakain sa 5,000. Sila ay nasa kabilang ibayo ng Sea of Galilee. Eastern part, northeast part ng Sea of Galilee sa maliit na bayan na tinatawag na Bethsaida. Okay, nandun sila banda. And then, titingnan natin yung lesson na makikita natin dito. First things first, no? Sa ating pag-aaral dito sa Gospel ni Matthew, nakita natin yung iba't ibang authority ng ating Panginoong Yesus. Diba? Yung kanyang authority sa pagtuturo. Sabi nga ng mga tao sa kanya is, wala pa kaming nakitang nagturo na katulad ng pagtuturo ng Panginoong Yesus. Okay? Because nagtuturo siya with authority. Pangalawa, yung kanyang authority sa mga sakit. Kahit na yung mga hindi napapagaling na sakit, sa kanyang command ay gumagaling. Okay? Even yung mga congenital na mga sakit, katulad ng naging paralytic magmula nung bata pa siya, yung bulag na magmula nung pinanganak na bulag nakakita. Pati yung leprosy na imposibleng pagalingin nung time nila ay gumagaling kay kanyang authority sa karamdaman. Okay. Ito ay mga signs, sinyales ng kanyang pagiging Messiah. And this time, makikita natin, although may mga nadaanan na tayo na ganito, yung kanyang authority naman sa kalikasan, sa nature. Ano yung unang nakita natin? Yung pinakalma niya, yung bangka. Diba? Nung after na minister sila, tumawid ulit sila sa Sea of Galilee. Ang Panginoon Jesus nasa likod ng bangka natutulog. Habang yung mga alagad, kanya-kanyang diskarte kung paano alisin yung tubig kapag natakot ang Panginoon Jesus natutulog. So ginising siya at sabi ng Panginoon, sa kanyang salita lang ay tumigil yung bagyo. And this time, meron tayong makikita ulit na kumbaga kahit na sinasabi natin ng Panginoong Jesus ay tao, pero ang tanong, meron bang tao lang? Okay, ito, tao lang. Kasi tao naman ang Panginoong Jesus, 100% tao siya. Pero yung sabihin natin na siya ay tao lang, meron bang tao lang na makakalakad sa ibabaw ng tubig? Hindi yung, naglalakad din naman tayo sa tubig eh. Yun lang, nakalubog yung paa natin. Pero nakakalakad siya sa ibabaw ng tubig at napapakalma niya ang bagyo, ang storm sa buhay. So, yun yung mga titingnan natin. Okay, so let's pray. Lord, salamat po sa pagkakataong ito na again, kami po ay mag-aaral ng iyong mga salata. Turuan mo kami, tulungan mo kami na makita ang mga lessons mo sa segment na ito na aming pag-aaralan sa Matthew chapter 14. Ikaw po ang magturo, ikaw po ang mangusap sa amin, O Diyos. Na siya namang maisa sa pumuhay namin sa aming pagiging buhay Kristiyana. And I pray for complete healing at saka recuperation doon sa sugat sa operation ni Harold. Ito ang patuloy na magaling po sa kanya. At ganoon din sa mga kapatiran namin na may mga karamdaman. We pray for healing po sa kanilang pamilya. We thank you sa mga mahal na sa buhay na nakakasama namin sa pagtuturo sa iyo. In Jesus' name. Amen. Okay. So, verse 1, verse 22, babasahin ko lang po sa English, saglit na po. Kasi binasa natin kanina sa Tagalog. Immediately, Jesus made His disciples
get into the boat and go before him to the other side, while he sent the multitudes away. So, inutusan niya yung kanyang mga alagad na sumakay sa bangka at aalis sila na hindi siya kasama. Habang pinapaalis nila or pinapauwi niya yung multitudes. And when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now, when evening came, he was alone there. Okay? So, dito muna, titingnan natin. Una, merong lesson sa leadership, although hindi ito yung message natin sa umagang ito. Magbibigay lang ako ng konting insight. No? Merong lesson sa leadership dito sa verse 22 at yung nakarang verses from verse 13, no? From verse 13 hanggang 21, yung pagpapakain sa 5,000. Lesson sa leadership una is ating Panginoong Hesus bilang isang leader, marunong siyang mag-delegate. Kasi bilang isang leader, hindi lang ikaw yung gumagawa. Dapat marunong kang mag-delegate ng trabaho. Okay, ikaw, itong gagawin mo ngayon. Si sis, ito naman. Bakit ko sinasabi yun? Ang Panginoon Hesus kasi, nung sinabi ng mga alagad na pauwiin mo na sila. Kasi maggagabi na, wala silang makain dito. Ang sabi ng Panginoon Hesus, kayo magpakain sa kanila. Okay? Of course, alam natin yung kwento doon na nag-compute sila. Imposible mapakain natin ito, parang ganun. Pero ang sabi ng Panginoon Hesus, sabi niya, i-grupo nyo yung mga tao into small groups kasi 5,000 mga kalalakihan lang yon. So, inutasan niya yung disciples na i-grupo sila sa mga maliliit na groups para ma-manage pagdating ng pagbibigay na ng pagkain. Tayo dito, di ba? Kung minsan, pag may mga, let's say, sabihin na natin, ayuda, di ba? Pag hindi yan nabigyan ng ticket, pag hindi ka namigay ng ticket, magkakagulo yan. Sigurado magkakagulo. Minsan may ticket na, nagkakagulo pa eh. How much more yung mahigit 5,000? So, sinabi ng Panginoon Hesus, kung baka tinuturuan sila na i-manage ang isang maliit na, isang malaking group. Tinuturuan yung kanyang mga disciples. And then, after that, hindi ang Panginoong Hesus ang nagbigay ng pagkain. Di ba, pansin nyo, ang mga alagad, sila yung nag-distribute ng pagkain sa mga tao. Pag na-distribute nila, kulang pa, babalik sila sa ating Panginoon Hesus. Okay? So, yun ang makikita natin na leadership ability. Marunong siyang mag-delegate at mag-assign ng mga task. Pero dito, napansin natin na ang isang leader din, dapat meron siyang command. Ibig sabihin, meron siyang authority at sinusunod. Bakit? Kasi, nung matapos na yung pagpapakain sa 5,000, immediately, sabi diyan, ang sabi niya sa kanyang mga disciples, sumakay kayo sa bangka at mauna na kayo sa kabilang ibayot. Ang mga alagad, nag-question ba sila? Sabi nila, andali, Panginoon, dapat kasama ka, wala kang sasakyan, maglalakad ka. Diba, isa lang yung bangka natin. Walang ganon. Anong ginawa nila? Sumakay sila kaagad, walang question. In other words, sa command ng ating Panginoon Hesus, sumunod yung mga alagad. Okay? Take note, maggagabi na to. And then, hindi lang yun, pinauwi din niya yung multitudes, siya lang mag-isa. Hindi ba pwede naman niyang sabihin na yung mga alagad na magpauwi sa mga multitudes bago siya? Pero hindi, pinauna niya yung mga alagad, sumakay na kayo sa bangka, mauna kayo sa kabilang ibayo, habang siya, pinapauwi niya yung mahigit 5,000 katao. Yung 5,000 ba sumunod? Sumunod sila. So which means, as a leader din, meron din siyang authority at sinusunod siya.
ng mga tagasunod niya. Okay? Of course, may reason dyan kung bakit pinauna niya yung mga alagad. At mababasa natin yan sa John chapter 9. O John chapter 6, sorry. Okay? Sa John chapter 6, mababasa natin na after na mapakain niya yung 5,000 katao, mahigit 5,000, na-realize ng mga tao na, ay, ito pala yung propeta. Kumbaga, imagine mo na lang, no? Hindi naman nagbe-bake, hindi naman nagluluto ang Panginoon Jesus, pero kung ikaw siguro yung isa sa mga 5,000 na nandun, walang bakery doon, walang tindahan, walang grocery, pero tuwing pupunta doon yung mga alagad na walang laman, pagpunta nila sa Panginoon Jesus, babalik sila sa may laman na. Ano yung tindahan? So, hindi ka ba naman ba magtataka? Of course, yung mga tao, tatakat nakita nila. Para bang nangyari yung doon sa Exodus kay Moses, di ba? Actually, may mga nagtuturo nga ito na ito ay reenactment ng Exodus. Na pagtawid nila sa Red Sea, ang mga Israelita naghanap ng pagkain. At si Moses, ang Diyos, sa pamagitan ni Moses bilang propeta ng Diyos, ay nagpadala ng mana o tinapay na galing sa langit. Okay? At nakita ito ng mga tao, sabi nila, ito yung propeta na tinutukoy sa kautusan. Yung tinutukoy nila dyan ay yung sa Deuteronomy na sinabi ni Moses, isang propeta na katulad ko ang darating sa inyong kalagitnaan, sabi niya. So, ngayon, dahil siya yung pinag-usapan nila, ito na yung propeta. Ang tao, yung mga multitudes, binalak nila ngayon na gawing hari. Ang Panginoon Jesus. Tara, balik tayo sa bayan natin, gawin nating hari si Jesus. So, nakita yun ng Panginoon Jesus. Kaya ang ginawa niya, pinauna niya yung mga alagad. Bakit? Kasi posible, because at this point of time, disciples na sila, pero hindi pa ganun kalalim yung kanilang pag-unawa kung sino talaga ang Panginoon Jesus, yung mga disciples. Although disciples na sila at saka tinatawag na rin silang apostles kasi naisugo na sila eh. Pero hindi pa ganun kalalim yung pagkakilala nila kung sino talaga si Jesus. So mayroong possibility na yung 12 disciples na to, 12 apostles na to, ay maingganyo ng mga tao para pilitin din si Jesus na maging hari. Kaya para hindi mangyari yun, pinaunahan niya yung mga alagad. Alam namin, lalo na si Peter, at si Judas. Yung mga alagad, ang inisip din nila ay yung magtayo ng kingdom dito sa lupa ang Panginoon Jesus eh. Kaya merong temptation na gano'n. Kaya pinauna niya sila while he sent the multitudes away. Pinauwi niya. Siya mismo, personally, ang nagpauwi sa kanila. And then, after this, after na nakaalis na sila, napauwi na niya ang multitudes, nung siya ay mag-isa na lang, umakyat siya sa isang elevated area sa bundok at doon nakipag-commune siya sa Panginoon. Doon siya nanalangin. Okay? So, mapapansin natin dito, matapos na maglingkod siya sa tao, ibig sabihin ay pagkatapos niyang magpagaling ng mga karamdaman, pagkatapos niyang mangaral ng mga bagay-bagay patungkol sa kaharian ng langit, matapos niyang magpakain ng may sorry po, ng mahigit 5,000, umakyat siya sa langit at naglingkod naman siya sa Diyos. Ibig sabihin, nanalangin siya at nagipag-commune sa Ama na nasa langit. Okay? Ang tanong, tayo, pagkatapos ba ng mga gawain natin, not necessarily sa church,
At pwede rin yung mga after na gawain mo sa church. After na nakapag-Bible study tayo, after na nakapag-scripture reading tayo, after na nakapag-discipleship, di ba? Or after ng school, alam ko, puyat na puyat kayo. Dahil doon sa sasakyan, maagang dumagat. Kaya maaga rin kayong gigising. Kung hindi, tatakbo ka papasok sa school. May iwan ko sa school, okay? Of course, after ng mga gawain sa bahay, after ng sa trabaho, hindi ba pagod? Pag-uwi mo pagod. Pero usually, kadalasan, ano yung ginagawa natin pagkatapos, pag-uwi sa bahay? Magre-relax, mahiga-higa, o kaya ay kakain, di ba? Kakain, manunood, magbubukas ng TV, manunood, mag-YouTube, o kaya magsa-cellphone na. Kasi pagod na pagod. Kahit inaantok na, nag-Facebook pa rin. Para lang ma-relax hanggang sa makatulog. Yun yung usual, di po ba? Yun yung kadalasan. Of course, hindi naman natin ipagkakait yun or hindi na natin sabihin na, ay, hindi ganun. Basta, di ba? Pero, nasubukan na ba natin na pagkatapos ng lahat ng to, pagkatapos ng ating mga gawain sa bahay, pagkatapos ng ating mga gawain sa school, nagawa natin ba na mag-isa, kinuha yung ating Bible, magbasa at manalangin sa Panginoon para ma-refresh at tingin sa Kanya ang gabay niya at pagpapanibago ng ating lakas para sa pagharap ulit ng kinabukasan. Nagawa ba natin na ba? Pwedeng nagawa natin, pero hindi pa consistent. Bakit din natin gawing consistent? Bakit din natin gawin na bahagi ito ng ating routine? Ito ba? Kung hindi pa, wala naman masama kung subukan. Mas masaya pa nga yun. Tama po ba? Okay, so tuloy natin. So, now, sabi dito, when evening came, he was alone doon, mag-isa doon. Pero, verse 24, but, so, nag-isa siya sa bundok, no? Pero, sabi diyan ni Matthew, the boat was now in the middle of the sea. Nasa gitna na ng sea, tossed by the winds, for the wind was contrary. Ito yung reason kung bakit sa Israel, nung time nila dito, wala man talagang nagbibiyahe ng gabi sa Sea of Galilee. Dahil sa pabago-bago yung weather doon. So ngayon, pasalungat sa kanila, papunta sila, diba, nandito sila, no? Nasa northeast. Northeast, ito ang north, nandito sila, northeast. Papunta sila dito sa Capernaum. Yung hangin, pag ganon, pasalubong sa kanila. Now, para maunawaan natin ito, una ay ang Sea of Galilee, hindi naman siya dagat. Ang pangalan lang niya ay Sea of Galilee. Actually, ang Sea of Galilee ay lawa or lake. Kaya nga tinatawag siyang Lake Gennesaret or Lake Gennesaret o kaya ay Lake Tiberias. No? Tiberias Lake. Ito ay meron lamang lalim na 209 meters or 700 feet. Of course, kung swimming pool yan, malalim masyado. Kasi 4 feet lang naman dapat yung swimming pool. O 5 feet din yan. Pero yung 700 feet, compared sa mga lawa, ang Sea of Galilee ay pangalawa sa pinakamababaw na lawa. Okay? Of course, yung una dyan ay yung Lake Sea. Yung Red Sea. Okay? Yung Red Sea, o tinatawag na
Dead Sea. Okay. Salt Lake pala, Salt Lake, no? Tinatawag din na Dead Sea. Mas mababaw yon kaysa dito sa Sea of Galilee. Pero dahil sa babaw niya, pabago-bago yung weather. Hindi siya scheduled yung weather. Random yan. Okay, bigla-bigla na lang dumarating. At yung haba, ang luwang neto ng Dead Sea ay nasa 13 kilometers ang kanyang luwang at nasa 53 kilometers ang haba. Okay, bakit ko sinasabi nito? Kung 13 kilometers yan, halimbawa, sino bang nagbiyahe baba hanggang Angeles? Sino na nagbibiyahe na? Sa motor o namamasada? Ay, jeep. Ng commute. Mga ilang oras po? 1.5? 1.5, okay? Nagpumotor ako hanggang Balibago, halos 40 minutes lang. Depende sa condition ng traffic. Hanggang Porac, makarating ka hanggang Porac, halos 1 oras gano'n. Siyempre, depende sa condition ng traffic yun. Dito, ang daan ay hindi sa loob ng plaka, MacArthur Highway, tapos papunta siya Friendship Highway. Padaan sa Walking Street. Kasi tricycle, hindi pwedeng pumasok sa Clark. Ang Bamban hanggang Angeles ay nasa 12, at least 12 kilometers. So, sabihin mo nang from 40 to 1 hour yung biyahe. Depende nga kung anong sinasakyan mo at depende rin kung ano yung kondisyon ng traffic. Ito 13 kilometers from the other side ng Sea of Galilee papunta sa other side, 13 kilometers. So, ang normal na pagtawid dyan by boat, halos mga 1.5 to 2 hours. Kasi, siyempre, magsasagot eh. Eh kung motorboat lang yan, hindi saglit lang. Eh wala mang motorboat noon. So, nasa 1.5 to 2 hours. Yun yung normal na pagbiyahe doon. Yung dire-diretso ha, kasi kung pupunta ka doon para mangisda, siyempre matagal. Pero kung biyahe lang, from point to point, 1.5 to 2 hours. Sa mga fishing boat. Of course, kung motorized na boat yan, baka 30 minutes lang. Kaya 45 minutes. Pero pansinin nyo, okay, nandun sila, verse 24, no? Nasa middle of the sea. Take note ha, hindi sila sa tabing dagat, nasa middle of the sea. Nasa kalagitnaan na sila. Okay? Tossed by the waves, for the wind was contrary. Pakontra sa kanila. Now, verse 25, in the fourth watch of the night, okay, madaling araw, on the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. Pansinin nyo to, kaya kung bakit, ito yung reason kung bakit ko kinumpute yung travel time. Ano po? Yung evening ay nagsisimula sa 6 p.m. sa oras ng mga Hudyo. 6 p.m. ay first watch of the night. 6 hanggang 6, 7, 8, 9. Yan ang first watch. Ano ang ibig sabihin ng first watch? First watch, ito yung time na kung saan magbabantay na yung mga sundalong Romano. So, ibig sabihin, nasa 3 hours silang magpapalitan. Kasi ang second watch ay 9 to 12. Ilang oras magbabantay sa gabi ang security guard natin, mga gwardiya? Ha? Baka nga hindi 8 hours baka 12 hours. Kasi, let's say mag-start siya ng 6 p.m., uwi yan 6 a.m., 6 to 6. Imagine mo kung gano'n na siya kantok. Dito, mga sundalong Romano, 3 hours lang yung pagbabantay nila, tapos papalitan na sila ulit after 3 hours. So, hindi ba alerto yung mga yon? 3 hours, 3 hours. So, sa loob ng buong magdamag, nakaapat na palit ng bantay. Kaya meron siyang fourth watch. So, first watch, second watch, third watch. Ang fourth watch ay nasa 3 a.m.
hanggang 6 a.m. So, nagsisimula ang gabi ay 6 p.m. Ano po? Ang Panginoon Jesus nandun pa sa bundok ng 6 p.m. Pero bago pa maggabi, sabihin natin na nasa 5 p.m., 4 p.m., umalis na yung bangka. Samantalang pinapalis ng multitude ang Panginoong Jesus. So doon pa lang, kung let's say 4 p.m. or 5 p.m. sila umalis, pagdating ng gabi, dapat nasa kabilang ibayo na yung mga alagad. Pero nasa kalagitnaan pa sila. Ilang oras kaya sila nagsasagwan doon? Pasalungat sa kanila yung hangin. Sa tingin nyo? Kasi nung dumating ang Panginoon Jesus, naglakad sa tubig, alas 3 a.m. to 6 a.m. Nandun banda. So from 6 p.m. to 9 p.m., nandun siya ng 3 a.m. to 6 a.m. Ilang oras yun? Halos 6 na oras. Ganon kalayo yung biyahe o ganon katagal or talaga lamang na mabagsik yung sumalubong sa kanila na bagyo sa Sea of Galilee. Okay? So ngayon, kaya ko pinakita to para makita natin yung degree ng hinaharap ng mga disciples. Yung kanilang sinasalubong. Sabihin natin, ay hindi man sanay mamangka to mga to. Kasi dapat 1 oras lang yun, 2 oras yung pagsagwan hanggang doon, nandun na sila, inabot sila 6 hours. Hindi ba sila marunong? Mangingisda po. Mangingisda si Peter, mangingisda si Andrew, kanyang kapatid, si John at saka si James, mga mangingisda, 4 na mangingisda, baka hindi lang sila 4 na nandun. Ang medyo blue collar niya, si Matthew, kasi tax collector siya. Pero yung mga mangingisda po ng mga to, at saka sanay, kasi mga Galilean sila, sanay sila doon sa Sea of Galilee. So ine-erase na natin yung hindi sila marunong magsagwan. Marunong sila. Talagang matindi yung bagyong hinarap nila. Ang tanong, bakit kasi sila nandun? Unang-una, bakit sila nandun? Nakalimutan nyo na? Dahil sa utos ng Panginoon Jesus. Mauna na kayo, pumunta kayo dun sa kabilang ibayo. Nandun sila dahil sa pagsunod, dahil sa obedience nila sa command, sa utos ng ating Panginoon Jesus. Pero ang kagandahan nito, hindi na sila nag-compute. Hindi katulad ng magpakain. Hindi na sila sandali, maggagabi na, hindi na nagbabiyahe sa Sea of Galilee ng gabi. At pabago-bago yung alon sa pupunta ba tayo, hindi natin siya kasama. Wala nang ganon, basta sumunod sila. Okay? At yung mga kaganapan dito na mangyayari ay ginawa ito ng ating Panginoong Jesus para sa kanyang mga alagad. Okay, ulitin ko ha, para hindi natin ito basta-basta itiniklaim itong mga kaganapan nito. Take note na sila po ay mga alagad ng ating Panginoon Jesus. Paano ba nagiging disciple ang isang tao? Paano nagiging alagad ni Jesus ang isang tao? Paano? Deny yourself, take up your cross, and follow Jesus. Sila itong mga to. Sila itong mga alagad na to. Dininay nilang kanilang sarili, binuhat nilang kanilang krus, at sumunod sa ating Panginoong Jesus. Tayo ba itong mga to? Nangyari na ba itong 3 bagay nito sa atin? Now, ang Panginoong Jesus, inutusan niya yung mga alagad at sumunod sila. Siya nandun sa bundok. Of course, kung nasa bundok kayo at tapos may dagat,
kitang-kita mo yung nandoon sa dagat. Diba? Nandun siya nananalangin, nakipag-commune sa Ama, ngayon nakita niya yung mga alagad, aba, parang nahihirapan sila. Kaya nyo yan, sabi niya, matatanda na kayo. Yun ba ang sinabi niya? Hindi. Pumunta siya even to the point na maglakad siya dun sa tubig. Okay. Bababa at bababa siya. Pupuntahan at pupuntahan niya ang kanyang mga alagad na nahihirapan sa pagsagwan. Kasi mga alagad niya sila. Okay. Mga alagad niya sila, pupuntahan niya sila. Hadlang ba yung walang bangka sa ating Panginoong Yesus? Hindi hadlang. Bakit? Kaya naman maglakad sa tubig. Kaya naman maglakad sa tubig. Okay? And then, actually, ang mga kwento, may mga other gospels dito, katulad sa Mark. Kay Mark, ang sabi niya, nung nadatna niya yung mga alagad, sabi niya, nalagpasan niya sana sila. Meron siyang intention na lagpasan niya sana sila, pero hindi naman talaga niya sila lalagpasan. Okay? Pero dito, sa Matthew, ang sabi niya sa kanyang mga alagad ay, huwag kayo matakot, ako ito. Ako lang to. Bakit? Bakit niya sinabi yon? Dahil natakot ang mga alagad, imaginin mo na lang, okay? Hindi ito sa ating panahon, ha? Kasi ang ating panahon, maliwanag. May mga LED na flashlight na nga eh. Mapunta ka lang sa dilim, basta may cellphone ka, walang problema ang dilim. Bakit? May flashlight yung cellphone. Kahit na 1 bar na lang yan, pwede mo pang pang-ilaw. Okay. Eh, nung time nila, wala mong ganon. Walang ilaw, walang baterya. Lampara lang nung bangka. At kung nasubukan nyo na yung nasa gitna kayo ng dagat sa gabi, sino nang nakasubok nun? Wala pa? Wala pang sumakay ng barko papuntang Cebu, gano'n. Nasubukan ko na po yun nung kami ay kung ako ay nasa Lucena, sa bandang Dalahican. Ang Dalahican kasi ay tabing dagat yan eh. May pier doon. So, tumira kami doon sa may bandang Dalahican, sa Ilaya, Dalahican. No? Ang pangunahing trabaho doon ay pangingisda. Ayan, sumasama ako sa mga nangingisda ngayon. Eh, mga kapatiran, mga nagsisimba sa church. Sumasama ako ngayon. Yung mga sumisisit at pumapana ng isda sa gabi. Akong nagsasagwa ng bangka. Kunwari, marunong eh. Pero pagdating sa gabi, mga bandang 1:00, 2:00, naku, napakatahimik sa laot. Napakatahimik, napakadilim. Yun yung tinatawag na nakakapinging katahimikan. Ikaw lang mag-isa, nakaupo sa bangka, yung mga kasama mo sumisisi doon, nagpapana. Nakakatakot din pala yun. Imaginin mo na lang, mag-isa ka doon, tapos madilim, yung between lang, tsaka kung may buwan, yung buwan yung liwanag mo, imaginin mo na lang, ha? May naglalakad sa tubig, nakalutang. Eh, nung panahon na yun, medyo mahaba-haba pa naman yung buhok ng mga kahit lalaki. No? Tapos yung damit ay mahaba din. May white lady ako. Baka hindi ka marunong lumakay, tatalon ka sa tubig eh. Nakita siya ng mga alagad, sabi nila multo. So, ibig sabihin, even yung time nila, ay uso-uso na yung multo-multo na nangyayari. So, nahihirapan na silang magsagwan, nakakita ko sila ng multo. Imagine mo kung anong takot na lang dahil makatakihin sa puso ng mga to. Okay? Pero sabi ng Panginoon Jesus, huwag kayong matakot. Ako ito. Pagdating niya sa bangka, okay, lumapit siya sa kanila,
pumasok sa bangka. Actually, yung verse 26, no? Ayun na nga, kinilabutan sila. Ano yung kinilabutan? Yung tumayo yung balahibo. Sa ibang translation na Tagalog, nasindak sila. Nasindak yung nagitla ba? Yung talagang natakot, nagulat sa takot. Okay? Paano kayo sumigaw yung mga lalaki, no? Kasi nagsigawan sila eh. Oo. Sigaw nila, Sigaw nila. Paano kaya? Siyempre yung babae, na-imagine mo kung paano sumigaw ng multo, di ba? Yung mga lalaki kaya, paano? Multo! Hindi pala, hindi pala ganun. Baka lumabas yung pagkalalaki. Pero ganun pa man, sabi ng Panginoon Jesus, ako ito. Huwag kayo matakot. Yung word na ako ito, sa Greek ay ego emi. Okay. Ego ay emi. Ito rin yung ginamit na word dun sa burning bush nung kaharap ng Diyos. Harap ni Moses, sabi ni Moses, anong itatawag ko sa iyo? Or anong sasabihin kong pangalan mo? Ang sabi niya, I am. Okay. Ego, emi, I am. Kumbaga, inare-reflect dito ng Panginoon Jesus yung kanyang pagiging I am or pagiging Diyos. Ngayon, siyempre, si Peter, hindi pa rin makapaniwala. Sabi niya, sige nga, kung ikaw yan, Panginoon, punta ako dyan. Maglakad din ako sa tubig. Sabi ng Panginoon, sige, maglakad ka. Okay. Sabi ni Peter, verse 28, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. So, hindi naman basta naglakad na lang si Peter. At least ito naman yung kagandahan kay Peter. Hindi siya basta bumaba na lang sa tubig at naglakad din. Hindi. Nagpaalam din siya. Ay, nagsabi rin siya, Lord, kung ikaw ngayon, sabihin mo sa akin, punta ako dyan. Sabi naman ng Penos, halika, Peter, sabi niya. So, ngayon, pumunta nga si Peter. Si Peter ba nakalakad sa tubig? Nakalakad siya. Nakapaglakad siya, habang nakatingin siya sa ating Panginoon Jesus. Pero syempre, bumabagyo nun at malakas yung hangin, biglang gumanon siya. Oops! Alon, ay, lakas ng hangin. Bigla na lang siyang lumubog. Nakalimutan niya yung focus sa ating Panginoong Jesus. Okay? So, at bigla siyang lumubog. Yan. Pero ang kagandahan niya, nung tumawag din siya, Panginoon, tulungan mo ko, iligtas mo ko, inabot siya ng ating Panginoong Jesus. Ang resulta, ang naging resulta ng bagay na to, kasi before that, no? Before yung application natin dyan, nung nandun na siya sa bangka, tumigil yung bagyo. Ang naging resulta nito, yung mga alagad, sinamba siya. Verse 33, basahin ko lang ang pagkakasabi dito, mahalaga to. Then those who were in the boat came and worshipped him, saying, truly, you are the Son of God. Okay? Sinamba siya, sabi niya, at sinamba siya, at sinabi nila, ikaw nga ang anak ng Diyos. Okay? So, dito pa lang, makikita natin na hindi lang siya tao, or hindi siya tao lang. Okay? Hindi siya tao lang, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Sana hindi yon mawala sa atin. Ito ay major sa ating pagiging, sa ating pananampalataya, na siya ay Diyos
na nagkatawang tao. At hindi siya basta tao lang. Kasi meron bang tao na lumulutang? Siguro multo meron. Di ba? Lumulutang sa gitna ng dagat. Pero yung patahimikin, pakalmahin ang bagyo, and instantly titigil yung bagyo. Walang nakakagawa yun kahit sinong spiritual leader. Kahit sabihin niya siya na yung pinakamataas na religious leader sa buong mundo, hindi niya kaya mapakalmahin ng ganun-ganun yung bagyo. Baka nga biglang lumindol pa eh. Inutusan kita bagyo, tumahimik ka. Baka lilindol pa niya. Kasi ginagawa na lang niya to sa kanyang sarili. Yan. So after this, pagkatawid nila, nakatawid na sila, nandun na sila sa kabilang ibayo. When they had crossed over, they came to the land, ang tawag ay Gennesaret. And when the men of the place recognized him, ibig sabihin na popular na ang ating Panginoon Jesus, they sent out into all that surrounding region, brought to him all who were sick, and begged him that they might only touch the hem of his garment. Ang mga to na balitaan nila yung nangyari doon sa babaeng dinudugo, di ba? Ng 12 years, inawakan lang niya yung hem ng kanyang garment. So, nabalitaan nila yon. Ang faith nila ngayon, mahawakan lang yung hem ng kanyang garment. And alam niyo po, ito yung isang tagpo dito sa Book of Matthew na marami ang napagaling sa pamamagitan ng ating Panginoon. Mas healing. Ito. And beg him that they might only touch the hem of his garment. And as many, di ba? As many as touched it were made, hindi lang pansamantalang gumaling, kundi perfectly well. Okay, lahat ng gumawa nito ay nagsigaling sila. Pero sa English, were made perfectly well. Ibig sabihin, bumalik sila sa kanilang kalusugan. Sa maganda original na kalusugan. Okay? So, una, na makikita natin dito, pagdating sa mga bagyo sa buhay, hindi naman yung literal na bagyo na may signal number 3 na. Ibig sabihin yung mga problema, mga pagsubok, darating yan. Ang isang Kristiyano, ang isang alagad, ay hindi exempted. Okay. Kaya, huwag nating gamitin yung pagiging Kristiyano mo na sabihin na, ay, exempted na ako sa problema. Kasi, Kristiyano masayang tunay eh. Nagingiti yan. Kung minsan nga lang ngiting aso, ay hindi naman. Hindi po palaging nangingiti yan. May problema din, may pagsubok din. Kung minsan nga, mas matindi pa ang nararanasan mo kaysa sa hindi Kristiyano. Kaya yung iba, nasasabi nila na bakit nung hindi ako Kristiyano, pag nagka-problema ko parang simple lang. Pero nung naging Kristiyano ako, parang ang bigat, parang pasal ko ang daigdig. Diba? Napapansin nyo rin yan? So, ibig sabihin, hindi porke disciple ka, hindi porke Kristiyano ka, exempted ka sa mga ganito. At hindi rin tulukuman ang problema. Yung mga tao na, I rebuke you in Jesus' name, problema, lumayas ka. Hindi po, harapin natin yung problema, palayasin. Kasi hindi man lalayas yan eh. Hindi man yan espiritu. Pangalawa, no po, sa ating mga mananampalataya, okay, ito, ang isang pribilehiyo mo bilang mananampalataya. Gaano man kalakas, gaano man kabigat ang pagsubok, ang problema na pinagdaraanan mo,
mas makapangyarihan naman si Jesus diyan sa problema yan. Pero tandaan natin, ulitin ko ulit, sila ay mga disciple. Sila yung mga taong they deny themselves, carry their cross, and follow Jesus Christ. Okay? Ang bagyo kung minsan inaalaw ang Panginoon ng Diyos sa ating buhay. Para ano? Una, para subukin kung talagang nananampalataya ka. Baka mamaya, nandyan ka lang dahil sa puro blessing, di ba? Pinagpala ako ni Lord. Nag-apply ako, tapos natanggap ako agad. Praise the Lord, pinagpala ako ni Lord. Eh, paano kung nag-apply ka, hindi ka natanggap? Pwede rin mangyari yun, di po ba? Pwede rin mangyari. Tapos, nagnegosyo ako, tapos lumago. Praise the Lord, maglilingkod ako. Eh, kung hindi lumago, paano yun? Hindi ka maglilingkod. Opo. Kasi nga, ang pagsubok ay dumarating para subukin yung pananalig mo. Hanggang saan ba? Hanggang saan yung pananalig mo sa ating Panginoong Jesus? Hanggang saan? Hanggang kailan? Diba? Pangalawa, hindi lang sa para subukin ang iyong pananampalataya, kundi para ikaw ay maging mature na Kristiyano. Hindi ka palaging baby Kristiyano. Nakakita na ba kayo ng 16 years old na nagchuchupon pa? Diba? Nakakita na kayo? Kayo yun. 16 years old, siyempre, yung baby, maliit lang yung chupon niya. Siya 16 years old na, malaki. Opo. Ang tawag dyan ay bonjing. Oo. Tanda na, baby pa. Gusto niyo maging bonjing na Kristiyano. Yung mga pagsubok sa buhay, patatagin ka niya, palalalimin ka sa iyong pagiging Kristiyano. Patitibayin ka niya, magiging matured. Hindi ka na ngayon baby Christian, kundi matured Christian. At may purpose yan, of course. Kung paano, after ng bagyo, lumapit sa kanila ang Panginoon Jesus. Pagkatas ng bagyo, saan sila nakarating? Sa Genesaret. At pagdating doon, anong nangyari? Maraming pinagaling. Marami silang naministeryuhan. Okay? So, pagkatapos ng mga pagsubok na yan, pagkatapos ng mga bagyo na yan, hindi mo alam, gagamitin ka ng Panginoon para magministeryo naman sa mga kakilala mo, sa mga kapatiran na dumadaan din sa mga pagsubok. Or, kung sino man na lalapit sa iyo at makita mo na nangangailangan ng comfort, nangangailangan ng spiritual na mga bagay. So, of course, isa sa mga lesson natin yung sa pamagitan nito, sa segment natin, nakita natin, nagpapakita na hindi ka pababayaan ng Diyos kapag ikaw ay sumusunod sa Kanyang kalooban. Kapag dumaraan tayo sa pagsubok, sa problema man yan, pag-usik man yan, nandoon siya sa langit, nag-intercede sa iyo. Okay? Nananalangin. At kung nakikita niya na parang hindi na umuusad, di ba? Yung bangka hindi na umuusad, pababa siya, pupuntahan ka niya. Tutulungan ka niya mismo. Okay? Hindi ka niya pababayaan. At kay Peter naman, kung titingnan natin yung part ni Peter, habang tayo ay nakatingin, habang tayo ay nananalig sa ating Panginoong Yesus, magagawa natin ang kalooban niya.
Subalit, datapwat, hindi pala. Pero, kapag sa problema na tayo tumingin, kapag sa paligid na tayo tumingin, mapapansin mo, bigla ka na lang lulubog, unti-unti lumulubog, unti-unti bumabagsak. Kasi inalis mo ang iyong paningin sa ating Panginoon Jesus, sa Diyos. Okay? Ngunit ganun pa man, di ba sometimes ugali natin nito na si Peter kasi pabukso-bukso minsan, di ba? Sometimes meron sa atin yung kaya ko yan sis, kaya ko yan basta. Tapos hindi mo nagawa yung sinasabi mong kaya mo. Meron akong may nagpagawa noon TV sa Baguio. Talagang black lahat. Tinignan ko, hindi ko nagawa. Umalis ako, hindi ako nagpaalam. Nung nagkita kami, sabi ko, ba't ka na lang umalis? Di ka mo. Hindi ko nagawa. Di ba? May ganun tayong mag-ugali na pag sinabi mong kaya mo tapos hindi mo nagawa. Parang medyo parang mahiya, may iwas. Oo. Pero sa Panginoon, huwag natin gawin yun. Pag sinabi mong, Lord, gagawin ko to, tapos hindi mo nagawa, huwag tayong lalayo sa Kanya. Dapat tumawag pa rin tayo sa Kanya. Bakit? Tutulungan Kanya eh. Di ba inahon niya si Peter? Inabot niya sa kanyang kamay. Yan. Tutulungan Kanya. Hindi Kanya pababayaan. Iahaw Kanya muli. Okay? So, yun na nga, ang resulta ng pagdating ng Panginoon Jesus doon sa bangka, tumahimik yung bagyo, pero sinamba ang ating Panginoon Jesus. Nakakita ka na ng tao sa Israel, ang mga Hudyo, mga Hudyo na sinamba ang isang tao. Pag nangyari yon, babatuin siya hanggang mamatay pag tinanggap niya. Tingnan mo si Herod, no? Doon sa Book of Acts. Nung nag-speech siya, tapos sinabi ng mga tao, ang tinig ng Diyos, sabi niya, hindi ng tao. Tinanggap yan ni Herod, sabi niya, ang galing pa talaga. Namatay siya, inuod siya. Tinanggap niya yung papuri na dapat sa Diyos eh. Pero bakit ang Panginoon Jesus, nung sinamba siya, hindi niya sinabing, andali, huwag niyo akong sambahin, tao lang ako. Sinabi ba niya yan? Hindi. Si John the Beloved nga sa Revelation, lumuhod siya sa isang anghel. Sinamba niya yung anghel. Sabi nung anghel na to hindi na to tao. Anghel na to. Sinabi nung anghel, siguraduhin mo huwag mo nang ulitin yan. Nilalang din ako katulad mo. Sabi niya, anghel kanya. Pero ang Panginoon Jesus, wala tayong mababasang gano'n. Tinanggap niya yung worship. Bakit? Yun naman siya talaga. So, sa mga nangyayari sa ating buhay, whether maganda yan, success man yan, or nalagpasan natin ng mga problema, ng mga pagsubok, dapat ang resulta niyan ay yung mabigyan ng luwalhati, mabigyan ng papuri, at mabigyan ng pasasalamat ang Diyos. Yun ang ating gawin. Pagdating naman sa destinasyon, pagdating nila sa Gennesaret, ay ang daming naghintay pa lang naghintay ng kagalingan. Okay? So, sa application natin doon, pagkataas ng mga pagsubok, actually na-mention ko na to kanina, darating sa iyong buhay dahil yung mga pagsubok na dumating sa iyong buhay, dahil pag nalagpasan mo yan, ay may naghihintay na ministry. Maglilingkod ka pa na opportunity na kasama si Jesus at tiyak ang tagumpay. No? Pero ang pagsubok, kahit gaano man ito kahirap at kasakit, magiging ganyan para makapag-minister ka din sa iba. So, yung na-experience mo na pagsubok at nalagpasan mo, pwede mo rin ibahagi ito sa iba na nangangailangan din ng spiritual na pagtalino o spiritual na gabay.
Tayo po ito ngayon, tayo manalangin. Lord, salamat po